Ang gwapo niya, best, promise. Halos malusaw ang panty ko kanina na makita ko siya. Grabe, ang kinis ng mukha, matangos ang ilong, maganda ang mata, mahabang pilik mata, pantay ang mga ngipin, mapupula ang mga labi, tapos ang ganda niyang manamit. Ang linis-linis tingnan at shit, ang bango niya, sobra. Halos tumirik ang mata ng best friend kong si Sherlyn habang dinidescribe sa akin na itsura ng professor daw namin sa law. Di kasi ako nakapasok kanina dahil nakatulog ako na mahimbing at di ko napansin ang pagtunog ng alarm clock ko. For sure bakla yan. Wala sa loob na sabi ko pa habang nakatutok ang mata ko sa aklat na binabasa ko. Grabe ka naman, lahat na lang ng gwapo para sa'yo, bakla. Kasi yun ang realidad ng buhay. Silang uri ng mga species na hindi naman nanganganak pero dumadami. Alam mo, feeling ko lang ha, mukhang may pinaguhugutan niyang issue mong yan sa mga gay. Natigilan ako sa sinabi niya. Napaisip ako. Yung totoo, wala naman talaga akong problema sa mga bex. Ang ayoko lang, yung mga lalaking mapagkunwari. Yung mga lalaking pilit tinatago ang tunay nilang pagkatao. Mga lalaki nagkukunwaring tuwid pero ang totoo isa palang maanghang na paminta. At marami akong kilalang ganyan. Wala akong issue sa kanila, okay? Marami akong kasamahan sa trabaho ng mga gays at kaklose ko sila. Ayoko lang yung mga nagbabalat kayo. Yung hindi matanggap sa sariling lalaki rin ang gusto nila. Tapos magtatanong ba't di sila matanggap ng pamilya at ng lipunan. Sarili nga nila di nila matanggap eh. Mahabang litanya ko. Hala, may issue ka nga. Pero bes, hindi si Attorney Valderrama. Lalaking lalaki siya, promise. Makikita mo bukas. Okay. Ako ang kikilate sa kanya bukas kasi ako malakas ang pang-amoy sa paminta. Isang tingin ko palang alam ko na ako nung kurin ng dugo ng isang lalaki. Okay, sige. Pero sinisigurado ko sa'yo 101% sure ako lalaki siya. Lea Beltran. Biglang nagising ang diwa ko dahil sa malakas sa pagtawag sa pangalan ko ng prof ko sa panguling subject ko nung araw na yon. Natutulog na naman si Miss Beltran. Sita sa akin na medyo may edad na babaeng professor namin. Sorry ma'am. Nakita kong nagbulungan ng mga bratinela, nakaklase ko. Alam ko ako ang pinagbubulungan nila. Madalas kasi ako nakatutulog sa klase dahil sa pagod at sa antok, pero di ko kinakahiya yun. Isa akong working student, call center agent sa gabi, estudyante sa umaga. Sa edad kong 25 years old, graduating ako ng kursong law. Every semester hanggang 15 units lang kinukuha kong subject sa dalawang kadahilanan. Una, yun lang kaya ng oras ko. Dalawa, yun lang din kaya ng budget ko. Yung totoo, hindi naman talaga kami mahirap pero hindi milyonaryo. Tama lang. Kaya lang ako tong may problema kahit ganitong buhay ko. Pero ayoko munang isipin yun. Makalipas sa 8 taon sa kolehiyo, sa wakas, eto ko't makakagraduate na rin sa wakas ng law. Last sem ko na to kaya't kailangan ko ng pagbutihan. Pilit kong pinaglabanan ng antok ko at binigay kong aking buong atensyon sa aking prof na nagtuturo sa unahan. Pagkatapos ng klase ko, nagmadali na ako naglakad palabas ng campus. May 4 na oras pa ako bagong shift ko sa call center na pinagtatrabahuhan ko. Ibig sabihin mahigit 2 oras pa ako para matulog. Lakad takbo ang ginawa ko. Di katulad ng mga estudyanteng kasabayan ko na tila ba naglalakad sa ilalim ng buwan. Nang biglang may bumangga sa akin dahilan para ma-outbalance ako dahil sa high heels na suot ko. Ngunit ang inaasahan kong pagbagsak hindi nangyari dahil sa mga bisig na pumulupot sa bewang ko. Kaya't sa halip na matumba, napasubsob ako sa malapad niyang dibdib. I got you. Sagot nito sa bariton ng boses na pag-aari ng lalaking nakayakap sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig kong boses niya. Nahigit kong aking hininga dahilan para manood sa ilong ko ang napakabango niyang amoy. Parang sa pelikula. Dahan-dahan kong iniaangat ang mukha ko para makita kung sino nakabangga sa akin at parang bumagal ang pagtakbo ng oras na makita ko ang mukha niya. Ang gandang lalaki niya, makinis na mukha, matangos na ilong, magandang mata, pantay ng ngipin at mapupulang labi. He is a gay, sigaw ng utak ko. And he looks familiar. Bigla ko siyang itinulak dahilan para makawala ako sa yakap niya. Sorry. Sabi ko sa bayo ko para pulutin ang mga gamit ko na tumilapon. Pero bago pa ako makayuko, inawakan niya ako sa braso at pinigilan ang gagawin niya. What? Pagalit na tanong ko sa kanya. Ewan ko ba, kapag kasi nakakamoy ako ng paminta, umiinit ang ulo ko. Tama nga siguro may issue nga ako sa mga gay. Pero tong lalaking kaharap ko, hindi naman siya mukhang bakla. Pero ang inner mind ko, iba ang sinasabi. I trust my instinct kasi madalas tama siya. He is again, I don't like him. Inubad niya ang coat na suot niya at tinakip yon sa harapan ko.
Tatanggalin ko sana yon ang pigilan niya ako. Don't you dare. Di porket malaki niyang dibdib mo, pwede mo na ipakita sa iba. Mariing sabi niya sa boses na lalaking lalaki. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Iniangat ko ang coat niya, tinignan ang dibdib ko. Sa sinasabi niya, oh shit. Pagmumura ko na makita kong nawawala ang dalawang unahang butones ng blouse ko. Tuluyan na nila akong iniwan. Kanina pang bihis ko napansin kong malapit nang matanggal ang mga yon. Pero dahil nga late na ako, hindi ko na lang muna yun pinansin. Kailan pa ba ito natanggal? Baka naman kanina pa. Ibig sabihin kanina pa nakasilip ang dibdib ko? Yikes! Nakakahiya! Nakita ko tapos nang pulutin ng lalaking pamintang gamit ko. Kukunin ko sana yun sa kanya pero niliw niya sa akin at bago pa ako makapagreklamo, hinawakan niya ako sa kamay at hinila papuntang parking lot ng uni. Sandali! Pasigaw na sabi ko sa lalaking nakabangga ko at basta na lamang nang hila sa akin. Tumigil naman siya sa paglalakad pero hindi niya pa rin binitawan ng kamay ko. Bitiwan mo nga ako? Pilit kong hinihila ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya at nagtagumpay naman ako. Sino ka ba sa palagay mo at pwede mo akong hilahin kung saan mo gusto? Akin na nga yung gamit ko, uuwi na ako. Pagalit na sabi ko sa kanya. Ihahatid na kita. No way, mariing sabi ko. Yes way, highway baby. Ihahatid kita sa ayaw at sa gusto mo dahil magkamatayan na. Hindi ako papayag maglakad ka sa kalye na nakalantad ang dibdib mo. Galit na rin sabi niya. Napahawak naman akong bigla sa dibdib ko na natatakpan ng coat niya. Pamilyar talaga siya. Yung mukha niya, yung pananalita niya. Sobra ka naman. Nakalantad talaga may suot naman ako. Kaya ako nagbra? Whatever. Still, walang ibang pwedeng makakita niyan maliban sa akin. Hindi ko na naintindihan ang huli niyang sinabi dahil sa pabulong ang pagkakasabi niya noon. Anong sabi mo? Wala. Sabi ko, sumakay ka na. Binuksan niya ang pinto ng mamahaling sports car sa tapat namin. Nalaki ang mata ko na makita ang sasakyan niya. Yon ang bagong-bagong labas sa sports car ng kilalang car company at kinokonsider yon na luxury cars dahil sa milyong halaga noon. Wow, sasakyan mo to? Di makapaniwalang tanong ko sa kanya. Ay hindi, sa kapitbahay ko? Sarcastic pang sabi niya. Even sarcasm sounds familiar. Hala, bakla nga, nagtatari Pabalong pang sabi ko. Anong sabi mo? Wala, sabi ko, ganda ng sasakyan mo, Teng. Nakangiting sabi ko sa kanya sabay pasok sa binuksan niyang pinto. Since my instinct tells me that he is a gay, so harmless naman yata siya, most of the gays are. Tama naman kasi siya, alangan namang maglakad ako sa kalsada na luwa yung dibdib ko. Alos di ko mapigilang mapanganga na makasakay ako ng sasakyan niya. Kulang na lang haplusin ko ang bawat bahagi nun para lang mapatunayan sa sarili ko na nakasakay nga ako sa ganon kagarang sasakyan. Nang pumasok sa driver's seat ang lalaki or gay, nanoot sa ilong ko ang napakabango niyang amoy. Hindi siya amoy bakla, amoy lalaki siya. Mapanlin lang na bading. Pero kahit ang amoy niya ay pamilyar sa akin. At na magsimula ng umandar ang sasakyan, para na akong idinuduyan. Wala ka maririnig na ingay at napaka-smooth ng takbo. Inaantok na tuloy ako. Wow, nasa langit na ba ako? Ang lambot at ang bango kasi sa kamang kinahigian ko. At ang unan parang ulap sa lambot. Ang kumot tumalimuyak ang bango na parabang pinaghalo-halong bango ng sari-saring bulaklak. At ang lamig ka, para naka full blast na aircon. Wait, aircon? Kailan pa nagkaroon ng aircon sa silid namin ni Charlene? At kailan pa naging ganito kabango sa kalambot na kama ko? Bigla akong bumalikwas ng bangon. Pak! Nauntog ang noo ko sa isang matigas na bagay. Ouch! Sigaw ko. Shit! Sigaw din ng isang lalaki. Doon na nagising ang buong diwa ko. Ah! Tili ko. Sino ka? Anong ginagawa mo sa silid ko? Anong ginagawa mo sa akin? Bigla akong pinitik na lalaki sa gitna ng aking noo. Ouch! Muli kong hiyaw. Pitikin ba naman niyang noo ko na dati nang masakit dahil sa pagkakauntog ko kanina? Ano ba? Reklamo ko. Anong ano ba? Bumangon ka dyan at maligo ka na. Malilate ka na sa klase mo. Sabi niya sabay lapag sa kama ng uniforme ko at may pakasama pang bagong bra at panty. Pinaayos ko na yung uniforme mo at pinadry clean ko na rin. Kaya malinis na yan. Bilisan mo ng kumilos at mahuhuli ka na naman. Noon lang nagsinkin sa utak ko ang nangyari sa akin. Oh shit! Anong oras na? Nagpapanik na sabi ko habang hinulughog ang bag ko na nakapatong sa bedside table.
Namako akong cellphone ko, agad kong tinignan ko anong oras na. 7 o'clock. Ay salamat. Di pa ako ulit sa trabaho ko. Kailangan ko na makauwi at may pasok pa ako. Nasaan ba kasi ako at bakit ako napunta dito? Tanong ko sa lalaki or gay na nakatayo sa paanan ng kama. Nasa penthouse ko. Nakatulog ka sa sasakyan ko at hindi ka magising-gising kaya't dito na kita dinala. Hala, paano ka nakapunta dito sa kwarto mo? Kung nakatulog ako sa sasakyan mo. Ay, nag-sleepwalk ka. Sarcastic na sabi niya. Tinaasan ko siya ng kilay, ang tari ng bakla. Natural binuhat kita, kasi nga tulog na tulog ka. Tululaway pa nga eh. Napahawak naman ako sa hiling sa labi ko. Hindi Tanggi ko. Noon ko lang napansin ang damit na suot ko. Isang panalaking t-shirt at boxers. Nag-init ng bigla ang noo ko. Sino nagbihis sa akin? Ikaw ba? Pinagsamantalahan mo ko, no? What? Di makapaniwalang, sabi niya. Pinagsamantalahan mo nga ako. Oh my God, rapist ka. Rapist! OA nang ngawa ko. Bigla niya akong binato ng unan sa pol sa mukha. Muntik pa ako matumba. Huwag kang OA. Oo, ako nagbihis sa'yo pero pinatay ko ang ilaw para wala akong makita at di kita hubaran ng underwear. Kaya huwag kang mag-alala. As much as I want to take advantage of you pero hindi ko kaya, kahit may karapatan pa ako na gawin yon. Halos pabulong na lamang ang pagkakasabi niya ng huling mga salita kaya't wala akong maintindihan. Kasi bakla ka. Pabulong na sabi ko. What did you say? Kunot noong tanong niya. Wala. Ang sabi ko maliligo na ako at may pasok pa ako sa trabaho. At bumaba na ako ng kama para magtungo sa banyo. Anong trabahong pinagsasabi mo? Trabaho. Sa call center, alam mo yon yung, hello, this is your agent, how may I help you? Ganon. Sabi habang kunwari may hawak na telepono. Alam kong ibig sabihin, ano bang oras ng trabahong sinasabi mo? 10 p.m. Kaya kailangan ko magmadali para hindi ako mahuli. 10 p.m.? Ganon? Lumapit siya sa binata at hinawi ang makapal na kortina na nakatabing sa floor to ceiling na bintana. Ala, ba't ang liwanag? Nagulat na sabi ko. Kasi po 8 a.m. na at may pasok ka pero hindi sa trabaho kundi sa school. Hala, oh shit! Nalumo ako bigla sa nalaman ko. Absent na naman ako at kasalanan mo yon? Bakit ba kasi hindi mo ako ginising na walang hiya ka? Ba't kasi dito mo na lang ako dinala sa bahay mo? Kasalanan mo pagdatanggal ako sa trabaho. Pagbabayaran ko sa iyo lahat ng tuition ko at ikaw din ang magpapakain at bubuhay sa akin. Galit na sabi ko sa kanya. Nagkibit balikat lamang siya. Okay, pumasok ka sa banyo at maligo ka na. Hihintayin kita sa baba. Parang wala lang nasabi niya samantalang ako halos maglupasay na sa inis. Nanggigigil ako habang nagdadabog papasok sa banyo. Paglabas ng kwarto naabutan ko siya naghahanda ng pagkain sa mesa at di na ako nagpaka-plastic pa, gutom na ako eh. Ikaw ba naman di magtanghalian kahapon kasi mas gusto ko pang matulog hanggang lunch break ng klase ko. Tapos kagabi naman di na nga ako nagising para pumasok ng trabaho. Kumain pa kaya? Pagkatapos namin kumain sinabay niya na ako papunta sa school. Ayoko sana pero makulit siya, kaya pumayag na rin ako. Sa loob ng sasakyan, wala kaming kibuan. Ako iniisip ko kung ano magiging kapalaran ko sa trabaho ko. May written warning na pati ako dahil madalas sa pagiging late at pagliban ko. Kapag ngayon pa ako nawala ng trabaho, hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko ibunto ng sisi sa kasama ko sa sasakyan, kaya't pasimple ko siyang tinignan mula sa gilid ng aking mata. Ang gwapo niya, sobra. Sayang kung straight lang sana siya pag nanasaan ko siya. Pero pamilyar talaga siya. Pagdating namin sa uni, nauna na akong bumaba sa kanya. Diretso ako naglakad papunta sa building kung nasa ng classroom ko. Ni hindi ko man lang pinagkabalang lingunin ang taong nagmamagandang loob na patulugin at pakainin ako. Ewan ko pero iba kasi ang pakiramdam ko sa kanya. Para may something sa amin hindi ko masabi kung ano. Pagdating ko sa classroom namin, as usual nagkukumpul-kumpul na naman ang mga estudyante. Kanya-kanyang grupo yung mga baratinela. Isang grupo din yung middle class, isang grupo din. At yung mga tulad kong walang class, isang grupo din. Pagkaupo ko agad lumapit sa akin ang kadarating din lang na bestie at roommate kong si Charlene. Ikaw na babae ka, saan ka nang galing ha? Ba't di ka umuwi sa boarding house natin ha? Sita ka agad nito sa akin. Hay nako, mahabang kwento. Mamaya na lang at baka dumating ng prof natin. Ah, yes. Makikita ko na naman ang napakagwapong prof natin. Alam mo bang di ako nakatulog kagabi dahil sa kakapantasya ko sa kanya?
Tila kinikiliting sabi nito. Ew, kadiri ka? Kadiri dyan. Intayin mo pag nakita mo na siya at saka mo sabihin sa akin na ew. After 5 minutes nagkagulo na ang mga kaklase ko, pati si Charlene para nang sinisinihan sa puwet. Bestie, nandyan na siya. Kinikilig pang sabi nito. Kaya naman napalingon ako sa may pintuan. Halos mapanganga ako na makitang prof namin. Ang lalaki or gay na tumulong sa akin. Hala, o diba sabi ko sa'yo ang gwapo niya? Bes, super lusaw ang panty ko. Good morning class, sabi niya. Good morning Attorney Valderrama. Ganting bati ng mga kaklase ko habang halata naman sa mga babae na nagpapakit sila, pati na yung katabi ko. Tumingin ako sa harapan at sakto naman nakatingin din siya sa akin at napansin kong pasimping ngiti na binigay niya sa akin. This is our second meeting, so almost every one of you already knows me, but for the sake of those who are not here, last meeting, I will again introduce myself. I am Richard Jesse Reyes Valderrama, your professor. Muntik akong mahulog sa kinaupuan ko nang marinig kong buong pangalan niya. Bakit hindi kilalang kilala kong pangalang yon? Shit! Kaya pala parang pamilyar siya sa akin, yun pala. Bakit ba kasi hindi ko malang tinanong ko anong pangalan niya? Nakitulog at nakikain na ako't lahat pero pangalan niya, di ko man lang naisipang itanong? Bobo talaga? Oh no. Nakilala kaya niya ako? Sana naman hindi. Kung siya na hindi nga siya nakilala, malamang hindi niya rin ako nakilala. Sana naman. Paano ko naman sa makikilala bilang iba na siya sa Jessing nakilala ko? Hindi ganitong itsura niyang inaasahan ko. By the way, Miss Leia, Rose Beltran, welcome to the class. Oh no, I am so dead. Nagpalingalinga ang mga kaklase ko para hanapin ang inaakala nilang bagong kaklase. Wala naman kasing nakakalam ng buo kong pangalan, kahit pa si Shirley na best friend ko, di niya alam na may Rose ang second name ko. Wala naman kasing ibang tumatawag sa aking Rose maliban sa lalaki or gay na nakatayo sa harapan namin, tulad kung papanong ako din tumatawag sa kanya. Buong duration ng klase nakayuko lamang ako. Kulang na lang isubsob kong mukha sa armchair ng upuan ko. Kaya nga matapos ang klase nakipag-unahan na ako sa paglabas ng classroom habang hinihingal naman na humahablot sa akin si Charlene. Hoy, sandali. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't ka nagmamadali? Wala. Nagugutom na ako. Samahan mo akong kumain? Nagtataka man sumunod din sa akin, si Charlene. Sa kantin nakatanghod lang ako sa pagkain in order ko. Di ko naman yun kinakain. Hoy, Leia. Ano bang problema mo, ha? Pangungulit nito sa akin. Wala. Paano wala? Kanina ka pa dyan nakatulala. Wala nga. Hindi ko lang matanggap na ang tanga-tanga ko. Sobra. Hanggang natapos ang klase ko, nakatulala lang ako. Di rin ako nakatulog bago ako pumasok ng kwarto. At ang mas nakapanlulumo ay nang dumating ako sa side. Tapos sinilubong ako ng supervisor ko sabay sabi ng, "You're fired." Charlene, paano na ako? Wala na akong trabaho. Paano ako makakagraduate? Kanina pa akong umangawa sa harap ng kaibigan ko. Narito kami sa boarding house namin kung saan magkakasama kami sa silid. Maghanap ka na lang ng bagong trabaho. Marami dyan, tiyak na may makakuha ka sa talino at sa galing mo ba naman? Alam kong pinapalakas niya lang loob ko, pero susubukan ko pa rin talagang maghanap ng trabaho bukas. Buong maghapon nga akong naghanap ng trabaho. Di na ako pumasok sa klase. Lahat halos ng in-applyan ko'y tatawagan ka na lang namin ang sagot sa akin. Kapag gano'n ayoko nang umasa. Sa sitwasyon ko kasi aminado na ako na mahihirapan akong makakuha ng trabaho. Gabi lang kasi ako pa pwedeng magtrabaho kasi may mga klase ako sa araw. Maliban na lamang siguro ako sa mga bar ako mag-a-apply, tiyak makakapasok ako. Hindi pa naman ako gaanong desperado pa kaya hindi muna ako nag-apply sa mga bar. Pero bukas kapag wala na akong choice, mapipilitan na rin siguro ako. Kinabukasan, pumasok na ako sa school. Ayoko naman kasing bumagsak ako. Unang subject ko ang taong ayoko na sanang muli pero makita, wala naman ako magagawa kasi prof ko siya. Pinilit kong alisin ang atensyon ko sa taong nagtuturo sa unahan. Sa halip, tinuro niya lang ako na nag-concentrate. Pinilit ko kahit napakahirap noon para sa akin. Tuwing tumitingin kasi ako sa kanya, naalala ko ang katanghan ko noon. Kung paano nagpakatanga ako sa isang Richard, Jesse Valderrama. Dahil sa malalim na pag-iisip, hindi ko napansin. Tapos na pala ang klase namin. Iilan na lang kaming naiwan sa loob ng classroom kasama sina Charlene at Jessie. Inayos ko mga gamit ko at tumayo na ako para lumabas na rin. Miss Beltran, or I'd rather say Mrs. Valderrama, please stay. I want to have a word with you.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kala ko hindi ko na ulit mararamdaman yon kapag nagkita kaming muli. Pero nagkamali ako. Wala pa ring pinagbagong epekto niya sa akin at hindi ko yun gusto. Sorry sir, pero may pupuntahan pa kasi ako. At tinawakan ko sa kamay si Charlene para hilahin to palabas ng classroom. Leia Rose, don't you dare walk out on me again. Kung ayaw mo ibagsak kita sa subject na to. Alam kong alam mo na ang subject na to ang magtatakda kung makakagraduate ka ba o hindi. Naikuyom ko ang aking kamao kaya napahigpit ang hawak ko sa kamay ni Charlene. Ouch! Sabi niya sabay hila ng kamay niya. Mauna ka na, Miss Cordes. Kakausapin ko lang sandali ang kaibigan mo. No, dito na lang siya. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Sigurado ka? Gusto mong marinig niya ang sasabihin ko sa'yo? May nakakalokong ngiting sumilay sa gilid ng labi niya. Nag-init ang mukha ko. Shit, you. Mahina ngunit maring sabi ko sa kanya. If it is with you, gladly I will. At muli siyang umiti na nakakaloko. Narinig ko pang napasingap si Charlene sa narinig niya. Lalo pa nag-init ang mukha ko. Sige na Charlene, intay mo na lang ako sa kantin. Na makalis na si Charlene ang gigil na hinarap ko to. Ano bang problema mo? Wala akong problema. Mukhang ikaw ang meron. Naghahanap ka raw ng trabaho? Oo kasi natanggal ako sa trabaho dahil di ako nakapasok ng isang gabi. O ano, masaya ka na? Hindi pa rin. Pumunta ka ngayon sa HR nitong school. Naghahanap sila ng student assistant, free tuition, and miscellaneous fee and with weekly allowance pa. Bilisan mo lang kasi madaming gusto mag-apply. Baka maunahan ka ng iba? Yun lang at iniwanan niya ako. Ako naman ay naiwang nakatulala at nagmumuni-muni kung ano ba ang nangyari. Bestie yung totoo. Matagal na kayo magkakilala ni Attorney Valderrama, no? Paungulit pa sa akin ni Charlene. Kanina pa siya nagtatanong kung ano-ano tungkol sa walang hiyang Jessie na yun at di ko siya gustong sagutin. Ano? Magsabi ka na nga ng totoo? May past kayong dalawa, no? Wala. Hindi ako pumapatol sa bakla, no? Pasigaw na sagot ko sa kanya, dahilan para makuha namin ang atensyon ng mga kumakain sa kantin. Pinandilatan ako ni Charlene bago niya ako inila palabas. Matapos sa maghapong nakatulala lamang ulit ako, wala ko natandaan na kahit anumang itinuro sa amin ng mga prof namin. Palabas na kami ng gate nang umalingangaw sa buong campus ang bell na naguhudyat na may mahalagang announcement ang admin. Tumigil kami saglit ni Charlene para makinig. Announcement. The ARU admin is in need of student assistant for those students who are interested. Please proceed to the HR department. Thank you. Nagkatinginan kami ni Charlene. Noon ko lang din naalalang sinabi sa akin ni Jessie. Walang sabi-sabing binigay ko kay Charlene ng hawak kong aklat. Tumakbo papunta sa opisina ng HR. Pagdating ko doon may mga nakapila na't lahat at gustong mag-apply na student assistant. Kinabahan ako. Ito na lang pag-asa ko para makagraduate. Sana makuha ko. Mahigit 1 oras din akong pumila bago ko tinawag at may mga nakasunod pa sa akin. Kaya't alam kong manipes ang tsansang makuha ko pero kailangan ko pa rin subukan. Simple lang naman ang tanong sa interview. Madali ko namang nasagutan. At tulad sa mga naunang in-applyan ko, tatawagan na lamang daw nila ako. Naglalakad ako mag-isa palabas ng uni dahil pinauna ko nang umuwi si Charlene nang may tumigil na sasakyan sa tapat ko. Minsan ko palang nakita ang sasakyan na yon pero kilalang kilala ko na yon. Nagmadali ako sa aking paglalakad. Bumukas ang driver seat at lumabas doon ang may-ari, si Jessie. Lalo kong binilisan ng paglalakad at halos tumakbo na nga ako. Pero mas mabilis siya kaya't inabutan niya rin ako. Walang sabi-sabing hinila niya ako papunta ng sasakyan niya. Pilit ako nakipagmatigasan sa kanya. Bitiwan mo ko, ano ba? Ayaw mo naman sigurong makatawag tayo ng pansin ng kapwa mga estudyante, di ba? Napalingalinga ako. Wala pa namang nakakapansin sa ginagawa niyang paghila sa akin, maliban sa mga guard na nasa gate. Nang makita kong may mga grupo ng estudyanteng paparating, ay agad akong yumuko at mabilis naglakad papunta ng sasakyan niya. Ayoko maging sentro ng usapan ng mga chismosong estudyante ng university. Ano na naman ba ang kailangan mo sa akin, ha? Pagalit na sabi ko sa kanya na nakaupo sa driver seat. Di siya sumagot sa halip in-start niya ang sasakyan at pinandar iyon taliwa sa direksyon ng boarding house ko. Saan mo ba ako dadalhin? Itigil mo to't bababa na ako? Utos ko sa kanya. Iuuwi kita. Iuwi mo ko, hindi naman pupunta dito ang boarding house ko, kundi doon sa kabila. Bakit? Sinabi ko bang sa boarding house mo kita iuwi? What? At saan mo ko balak iuwi, ha? Sa bahay ko.
Halos magwala na ako sa sasakyan niya at namamaos na rin ako kakatalak, pero di niya talaga tinigil ang sasakyan hanggang makarating kami sa penthouse niya na nasa top floor ng isa sa pinakamahal na condominium building sa Makati. Naghihilan pa kami papasok sa elevator dahil ayoko talagang sumama sa kanya. May sarili siyang elevator kaya wala kaming kasabay sa loob. Ano ba talagang kailangan mo sa akin, ha? Kasi ayoko magkaroon ng anumang kaugnayan sa'yo. Kaya nga nagpakalayo-layo na ako, diba? Kasi ayaw na kitang makita. Puno ng diing sabi ko sa kanya. So, gano'n na lang yon. Pagkatapos na nangyari sa atin, bigla ka nilang aayaw. Bigla kang lalayo at parang bulang maglalaho. Mataas na rin ang boses niya kung alam kong galit na rin siya. At anong gusto mong gawin ko, ha? Patuloy na maghabol sa'yo. Samantalang iba naman ang gusto mo? Ay, hindi pala. Pareho pala tayo ng gusto. Lalaki. Ang bobo ko kasi magkakagusto rin lang ako sa bakla pa. Nagsalubong ang mga kilay niya. Say that again. Alin yung bobo ko? No, the last one. Bakla ka? Walang pag-aalinlangan sabi ko. Bigla niya ako hinapit sa bewang at tinikit sa dingding ng elevator. Napasingap ako sa ginawa niya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nanoot sa ilong ko ang kanyang mabangong amoy. Nag-iba ang ritmo ng paghinga. Magkadikit ang katawan namin mula sa dibdib hanggang ibaba ng puson ko. May naramdaman akong matigas na bagay na nakadaiti sa ibaba ng aking pusod at alam na alam ko kung ano yon. Nag-init ang buong katawan ko. Mataas siya sa akin kaya tiningala ko siya ng bahagya. Hawak niya ang cellphone niya sa kanyang isang kamay at may dinadial siyang numero at nagre-ring yon. Alam ko kasing ni-loudspeaker niya ang cellphone niya. Tumingin siya sa mata ko habang hinihintay ang pagsagot ako sino mang tinatawagan niya. Hello, boss. Sagot ng lalaki na nasa kabilang linya. I-disable nyo lahat ng CCTV sa unit ko ngayon na. Yes, boss. At pinutulan niya ang tawag. Tapos may ginawa pa siya sa phone niya bago yun binalik sa bulsa ng kanyang pantalon. Tsaka tinuko ng isa niyang kamay sa gilid ng ulo ko, habang isa'y nakapulupot pa rin sa bewang ko. Say it again. Diretsong tingin niya sa aking mga mata. Kinakabahan ako sa klase ng pagkakatitig niya sa akin, ngunit ayoko makitaan niya ako ng kahinaan. Minsan na ako naging mahina sa harapan niya, pero hindi na sa pagkakataong to. B-A-K-L-A. Di ko na natapos ang sinasabi ko dahil sinenyasan niya ng labi niya ang labi ko. Pigal sa gitna ang hininga ko at nanlalaki ang mata ko. Then his lips start moving on mine. Nangyari to noon but it's the other way around. Noon ako nag-initiate ng halik siya ang natulala. One of my biggest mistakes na ayoko nang balikan. Pero paano ko gagawin yon kung tulad noon, nilulusaw na naman ako ng labi niya. Daan-daan kong pinikit ang aking mga mata. Wrong move kasi lalong nawala ang sistema ko. At bago ko pa magpaglabanan ng damdamin ko, tinaguran ko ang halik niya. Walang nagbago. Yun pa rin ang labi na tikman ko 5 years ago. Ang pinagkaiba nga lang mas mapusok ngayon. Di tulad noon na ang nanguna, sinasabayan niya lang ako. This time, ako ang sumasabay sa kanya. Seeking for entrance noon, ako rin ang gumawa nun sa kanya at pinagbigyan niya ako. This time siya naman. Pinagbigyan ko pa siya? Bago pa ako makapagpasayay, naramdaman ko na binuhat niya ako, kaya naman napasinghap ako. Dahilan para makapasok siya nang di ko inaasahan. Mukhang nadala na nga yata ako ng husto sa mga halik niya. Dahil hindi ko na malay na kayakap pala sa akin ang dalawang bisig niya at tinawakan niya magkabilang hita ko at iningat ako. Basic instinct, pinalupot ko ang binti ko sa bewang niya para hindi ako bumagsak. Bahagyang gumalaw ang labi niya kaya't alam ko, ngumiti siya, ngunit hindi niya ako binigyan ng pagkakataong makapagprotesta. Muli niyang pinalalim ang halik hanggang sa tuluyan na akong sumuko. Sinabayan ko pa ang intensidad ng kanyang halik. Naipulupot ko na rin ang mga bisig ko sa batok niya. Alam ko bumukas na ang elevator at naglakad siya na hindi nag-iiwalay ang mga labi namin. Kapwa lang kaming natauhan ng tumlog ng cellphone ko na nasa bulsa niya. Magkadikit pa rin ang mga labi namin nang sabay kaming dumilat. Sabay naming pinaglayo ang mga labi namin pero siya'y pinagdikit ang noo namin. Kapwa hindi pantay ang aming paghinga. Rose, please. Huwag mo akong takbuhan ngayon. Mag-uusap lamang tayo. Rose. Iyon ang endearment niya sa akin noon at siya lang tumatawag sa akin ng ganon. Sa pagtatalo ng isip at puso ko, siya pa rin ang nangunguna. Maraan akong tumango. Thank you. Muli niya akong dinampian ng halik sa labi bago niya inalis ang bisig niya sa bewang ko. Hello? Sagot niya sa tumatawag. Shit, you.
Ang sama ng timing mo. Remind me to kill you when I saw you. Agad na pinutol niya ang tawag at tinapon sa sofa ang cellphone niya. Halos 30 minuto rin naming pinagnilayan ang nangyari sa pagitan namin sa loob ng elevator nang natapos din namin sa loob ng penthouse niya. Kapwa kami nakaupo sa sofa at magkahawak kamay na nag-iisip. Yes, magkahawak kamay kami. Ayaw niya kasing pakawalan ng kamay ko at baka daw kasi takbuhan ko rin naman siya tulad ng ginawa ko sa kanya nitong mga nakarang araw. After 30 minutes, magluluto na lamang ako ng hapunan natin. Make yourself comfortable. Pwede ka magpalit ng damit kung gusto mo. Maghanap ka na lang ng damit ko sa closet like you always do noon. Bahagya siya nakangiti habang nagsasalita. Init naman ang mukha ko na maalala ko ang madalas kong gawin noon tuwing gusto ko mag-sleepover sa bahay nila. Mas gusto kong isuot ang t-shirt at jersey niya kaysa damit ng kapatid niyang si Annie na best friend ko. Alam mo naman siguro kung nasa ng kwarto ko. Bahala ka na, magluluto na ako. Maglalakad na siya papunta sa kusina at ako ay naiwan na sa sala habang nakatunghay sa bukas na TV. Ngunit wala naman doon ang atensyon ko kundi nasa lalaking nasa kusina. Tiningnan ko ang sarili ko. Suot ko pa rin ang uniforme namin. Sa school at maghapon ko ng suot yon kahit pakiramdam ko nanlalagit na ako. Okay, wala naman sigurong masama kung yun ang gagawin noon. Noon yon, nang hindi ko pa nagkakalamat ang friendship namin, lamat na ako may kagagawan. Pumasok ako ng silid niya. Agad na sumalubong sa akin ang kanyang pamilyar na pabango. Nothing changed. Kahit na lumipas ng 5 taon. Kahit ang motif ng kanyang silid, ganun pa rin. Black and white, so manly. But I know better. Napakalinis at napakaayos niya pa rin sa kanyang mga gamit. When I opened his closet, ganun pa rin kaayos ang pagkakadupi ng kanyang mga damit. Napabuntong hininga ako. Kala ko nakapag-move on na ako, bakit ganito pa rin ang nararamdaman ko? Wala man lang nagbago kahit 5 taon nang lumipas. Pinaglandas ko ang kamay ko sa mga nakatupi niyang t-shirt para maghanap ng maisusuot ko. Nang mapansin ko ang pamilyar na t-shirt, kinuha ko yun. Yun yung t-shirt niya na paborito kong gamitin. Bastos na nakaprint sa harap ng t-shirt. Love Me Harder naman na nakaprint sa likod. Nung una ayaw niya ipasuot yun sa akin pero dahil sa makulit ako, wala siya nagawa at mula nga noon, yun ang uniform ko sa tuwing pumupunta ako sa kanila. Bumili pa nga siya ng kapartner na shirt nito at nakaprint naman, I am your fuckboy sa harap and your lover boy sa likod. Di ko na malay na yakap ko na pala sa dibdib ko ang t-shirt. Nagpa siya kung yun na lang isuot ko kasi pakiramdam ko para sa akin naman talaga ang t-shirt na yon.